Ayan, magandang umaga po sa ating lahat na nandito sa ating panambahan at maging sa patuloy na sumusubaybay po sa ating Facebook Live. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po nating tanggapin. Sa umagang ito na tayo ay may lakas, may buhay, talagang isang napakalaking biyaya ang ating patuloy na tinatanggap sa ating Panginoon Diyos. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Uh, Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So ito po yung isang napakalaking biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Yung kaligtasan na binigay niya ay hindi to dahil sa tayo ay nakakagawa ng mabuti, kundi ito ay biyaya niya sa atin dahil sa kanyang habag, tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Hindi dahil sa tayo ay mabuti o dahil magagandang ginagawa natin, tayo ay maliligtas. Hindi po yun ang paraan. Hindi po yun yung tamang dapat nating isipin, kundi yung kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo sa paglilinis niya sa ating mga kasalanan. Isang napakalaking biyaya yung tinanggap natin. Dahil kung tutuusin, hindi tayo kasama o hindi tayo kabilang sa mga tunay na pinili ng Panginoon Diyos. Pero dahil sa kanyang habag, biyaya, tayo ngayon ay nandito, tayo ngayon ay nakakatawag sa kanya ng Ama, tayo itinturing niyang anak sapagkat tayo ay nakatanggap ng kaligtasan na mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman ang buhay natin, wag nating sayangin lang sa wala. Hanggat tayo may buhay, ibigay natin ito sa Panginoon. Ating ialay lagi ang ating buhay, ang ating mga pagkakataon, ang ating panahon sa ating dakilang lumikha sapagkat sa lahat ng bagay wala na tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon Diyos. Kaya naman, habang may natitira pa tayong hininga, habang hindi pa dumarating yung last days na sinasabi, ay tayo ay magpatuloy sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating Diyos sapagkat wala nang sasarap pa sa piling ng ating Panginoon. Kaya naman, lagi tayo magpasalamat sa araw-araw dahil tayo ay may hininga at tayo ay may lakas para gamitin ito sa pagsamba sa ating dakilang Diyos. Kaya ngayong umaga, ibigay natin ang ating puso at isipan. Huwag muna tayong mag-alala sa anumang bagay. Alisin muna natin yung ating mga isipin. Kung tayo may lalakarin, mamaya na yan. I-focus lang natin ang ating isipan, ang ating puso sa ating Panginoon. Tayo ay sumamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo magbigay ng talagang galing sa puso nating pagsamba at yun ang kalulugdan nating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga, ating itaas sa ating mga puso at ating isipan. Panginoon Diyos, dakila ka. Ikaw ay patuloy naming pinapasalamatan. Ikaw ay patuloy naming dinadakila sapagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay patuloy na nagmamahal sa iyong mga nilalang. Panginoon, salamat sa umagang ito. At dalangin namin, O Diyos, na maibigay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. Makapagpuri kami sa iyo nang wala kaming ibang nasa isip kundi ikaw lamang. Maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na parangal sapagkat ito ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Kaya marami pong salamat sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay muli tinataas namin sa iyo. Sa matamis na pangalan lamang po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Let's worship our God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Papuri sa ating dakilang Diyos sapagkat sa biyaya niya tayo ay nandito, tayo ay may buhay. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri.
Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ako ay nabubuhay ng higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong biyaya kami ay may lakas, kami ay may buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ating itaas ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Sa tuwa at pasasalamat, sa sayaw, sa galak, papupurihan ka. Tatalon sa tuwa at pasasalamat, sa sayaw, sa galak, papupurihan ka. Tatalon sa tuwa at pasasalamat, sa sayaw, sa galak, papupurihan ka. Tatalon sa tuwa at pasasalamat, sa sayaw, sa galak, papupurihan ka. Tatalon sa tuwa at pasasalamat, sa sayaw, sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang
lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah, Panginoon. Tunay, ang lahat ng ito ay biyaya mo, Panginoon Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy ka namin dadakilain, O Diyos, sapagkat sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay nariyan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Taas ang iyong pangalan. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Sa huling pagkakataon, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Habang buhay, Panginoon, kami magpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Glory to you, O God. Praise you. Glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Glory to your name. Huli ka maparangalan, O Diyos, ng iyong mga nilalang. Dakila ka, Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglinaw, dinadalangin ang
Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming pagpupuring ito, Panginoon, sa iyo. Ikaw lamang ang kailangan namin sa buhay na ito, Panginoon. Wala kaming kayang gawin kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa na narito, O Diyos. Maibigay namin ang aming buong puso, ang aming buong buhay para sa iyo, Panginoon Diyos. Para maibalik namin sa iyo lahat ng kabutihan at pagmamahal na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa, Panginoon. Patuloy ka maghari, Panginoon, sa aming mga buhay upang kami makalakad, Panginoon, sa iyong katwiran, masunod namin, Panginoon, ng iyong kalooban. Hallelujah. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus,
Ikaw, Diyos, hari ka sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Worship your name, O God. Gawin namin itataas ang iyong pangalan, O Diyos. Taas namin, Panginoon, ang iyong kabanalan, ang iyong kadakilaan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. We worship you, Jesus. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Tataas ang aking mga kamay
buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Patuloy kami magpapakumbaba sa iyo, O Diyos. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Maghari ka sa aming mga puso. Maghari ka, Panginoon, sa iyong mga nilalang, Panginoon Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy naming tatawagin, sasambahin, at pararangalan, Panginoon Diyos. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, lahat tayo magsabi na, Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli nating palakpakan ng Panginoon. And as we wait for our kids to go up, kumusta po ang lahat? Ilang buwan na ba tayo? Sa pang-apat na tayo. And as it turns out, we only have 2 more weeks until we celebrate our 16th anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. 16 years old na po ang ating panambahan. Muli po magandang araw sa inyong lahat at maging sa mga nanonood at manonood na ating live. At banggitin ko na lang din po kung sakali, ang Facebook po ngayon ay may bagong ruling na after 30 days, tatanggalin na po nila yung mga recorded live sa mga Facebook natin. Okay, either page or kung di ako nagkakamali, pati yung account. Should you ever want to watch po ulit yung mga Sunday services natin, i-upload po natin yan sa YouTube.
Okay, kung sakali pong gusto niyo siya ulit mapanood. At ngayon po, ngayong buwan ng April, marami po tayong pag-aaralan, especially about the Holy Week. And today po ay, ano po ba ngayong linggo? Palm Sunday. Okay, ito na po yung simula ng ating Holy Week. And we will discuss about the Palm Sunday, yung triumphal entry. Pero tanungin ko po ang lahat naman po dito ay nakaranas na magkaroon ng encounter sa bagong panganak na baby. Patingin ng picture po, Ate Ben. Yan. Cute ng bata. Pinay ata, medyo singkit lang. Nakaranas na kayo either sa anak nyo, di ba? Yung pagkasilang ng anak nyo, it's the happiest day of your life. Tama po? Pagkasilang ng anak nyo, it's the happiest day of your life. O kaya meron kang kapatid, kaibigan, pag sinabi nila sa inyo, magkakabibi na ako, magiging ninong ka na, magiging lolo ka na, lol. Ang sarap sa pakiramdam, tama po ba? Ang sarap sa pakiramdam nang magkaroon tayo ng baby na wini-welcome. Naalala ko lang, feeling ko naman masaya yung nanay ko na dumating ako sa buhay niya. Ngayon ko lang naalala. Pero nung ako po'y pinanganak sa ospital sa Cavite City, syempre, mahirap yung panganganak. Tagal niya daw nag-labor eh. Kung ako nagkakamali, 10 hours. 10 hours daw siya nag-labor. So, hirap na hirap siya. Nung nakalabas na sila sa ospital, sa may hagdan na pababa, most likely mag-aabang na ng sasakyan, naiiwan ako sa ospital. Hindi ko, baka sa sobrang pagod, sa sobrang hirap ng pagle-labor, na-realize yun na nasa labas na siya ng ospital, wala pala siyang bit-bit na, na sanggol. So, naiwan ako. Maraming kwento nung ako ay bata. Pero, the fact is, lahat po tayo ay nakakaramdam ng joy kapag meron tayo wina-welcome na baby. At bakit ko po ito sinasabi? Because ang context po na pag-aaralan natin ngayong linggo is yung triumphal entry, yung tagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Bago po tayo magpatuloy, yumuko tayo manalangin. Dear God, our Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng inyong salita. Hiling po namin na ihanda niyo po ang aming puso't isipan upang tanggapin ang mga aral na ibabahagi niyo po sa amin ngayong araw na ito. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para bigyan natin ng konteksto, ito yung makikita sa Mateo chapter 21 verses 1 to 11. Okay po, basahin po natin. Kung sakaling meron po kayong Biblia, pakisundan na lang po, hindi ko na po siya inilagay sa ating PowerPoint. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage. Sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon. Nayon is a village, parang susunod na barangay. At makikita niyo kaagad doon ang isang babaeng asno or donkey, tama po, na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan niyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin niyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Verse 4, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sayon ay ipahayag nyo, tingnan mo ang inyong hari, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno, at sa isang bisiro na anak ng asno. Verse 6, lumakad ang mga alagad at ginawa ang inuutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol na mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Ito po yung Palm Sunday. Ito yung palaspas na binibili. Tama, palaspas mo ang tawag, no? Verse 9, nagsigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. May commotion. Parang may artistang dumating. Sino kaya ito? Tanong nila. Verse 11, si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. Ngayon, ito po yung konteksto na pag-aaralan natin ngayong araw. Ang pamagat po ng ating topic for today, make room for the King. Okay? Make room for the King. Ano po yung significance ng triumphal entry o tagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem?
Ang significance po nito, ito po ay isang public declaration na ang Panginoong Jesus ay ang Messiah. That He is the Messiah. Ito yung, parang kapag may politikong nangyari, meron pa silang ginagawa to proclaim the winner. Diba? So, yun yung katulad nun. Okay? But this time, it's about Jesus. Yung ginawa niyang pagpasok sa Jerusalem ay pagpapakita o pagde-declare na ako si Jesus, ako ang Messiah. And also the fulfillment of a prophecy. Nabanggit na po yan dito kanina. Okay, binanggit na siya dito sa Mateo 21, 1 to 11. Basahin natin yung mismong prophecy. Zacharias 9 verse 9. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mabagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Okay? Na-emphasize din yung humility ng Panginoon because bilang hari, pwede naman siyang pumasok ng nakakarwahe, may mga gwardya. Alam naman natin ang sistema ng isang hari o kahit ng isang presidente. 'Di ba? Sa presidente, meron silang isang sasakyan na nakasakay sila doon, tapos marami pa yung mga patrol, marami pa yung naka-convoy. Okay, may mga guards. Okay, mas lalo na kapag hari ka. Alam niyo po yung mga bansang may hari, yung Thailand, yung Britain, meron silang may mga hari. Grabe yung pagpapahalaga nila sa mga hari na yon. Pagka may mga seremonyas, grabe din yung mga nangyayari. Pwedeng ganun sana ang gawin ng Panginoon, pero hindi. Na-emphasize dito ang kanyang humility. Pero hindi po yun yung bibigyan natin ng diin ngayong araw. Isipin na lang po natin na may mga tao na nandoon na sumalubong sa Panginoon. Excited sila, tama po? Kahit tayo, hindi natin maiwasan eh. May mga idol tayong mga artista, tama po? Ako, meron ako mga idol din ng mga artista. May mga tao, may mga klase ng tao na kapag nakita nila yung mga idol nila, talaga maghihiyawan, nagsisigawan. Kasi fan sila eh, di ba? Ganon din yung nangyari dun sa mga sumalubong sa Panginoon. Nagsisigawan sila, nabanggit sa Mateo 21, verses 1 to 11, yung mga isinisigaw nila. Pero hindi po sapat na tayo po ay excited lang about sa Panginoon. Hindi sapat na tayo ay excited lang sa kanyang presensya or excited tayo sa malayo. Okay? Excited tayo from a distance, katulad ng mga nabanggit natin sa ating binasa. Kailangan po tayo ay may personal na relasyon at kailangan tayo gumawa ng puwang o espasyo sa ating mga puso, sa ating mga buhay, maging sa ating mga gawain, sa mga habits natin. Kailangan po na merong espasyo ang Panginoon. Mas lilinawin natin yan mamaya. Okay, gusto ko lang po maunawaan natin na hindi tayo basta lang masaya o excited kapag linggo. Okay? Hindi tayo basta lang masaya kapag sinasabing Jesus. Kailangan meron tayong personal na relasyon sa Kanya at kailangan malaki o buo ang puwang ng Panginoon sa ating mga buhay. Yung pagpasok po ng Panginoon, yung triumphal entry, nagkaroon ng movement. Na-move sila. Ano ba yun? Parang nabagbag ang kanilang damdamin. Pero hindi po yun sapat. At hindi po tayo dapat mapigil doon. May mga pagkakataon, naka-attend na po ba kayo ng mga Christian concert? May ilan sa atin naka-attend na ng Christian concert. Naalala ko, a few years ago, naka-attend kami sa Bethel. This year, may concert po kung familiar kayo sa Planet Shakers, may concert din yung ilang writers ng Hillsong. So, pag umattend ka sa mga ganong concert, Christian concert, ang sarap sa pakiramdam. Parang paglabas mo ng concert, blessed na blessed ka. Parang grabe, lapit-lapit ko sa Panginoon. Ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Alam niyo po, it dies down. Nawawala yung excitement na yun eh. Yun po yung gusto kong ipaunawa sa atin na hindi sapat. Na excited lang tayo, masaya lang tayo. Okay? Kasi yung mga emosyon na yan, nawawala, napapaltan. Kailangan po ay meron tayong commitment sa Panginoon. Hindi lahat ng move ay transform. Hindi lahat ng nabagbag ang damdamin ay nabago. Ngayon po, ano yung significance nito sa atin? Meron tayong 2 punto na susubukan nating unawain. Ano ba yung significance ng triumphal entry for us today? Una, dapat nating intindihin na hindi basta bumibisita o hindi basta bumisita si Jesus, kundi gusto niyang maghari.
Ang mga bisita po ba ay nagtatagal sa ating mga tahanan? May mga bisitang, kunyari, galing sa abroad, minsan isang buwan, okay lang yan. Pero aalis nila right after. May mga bisita na dadaan sa ating bahay, ilang oras lang. Minsan, kung ayaw mong sabihin na gusto mo na silang paalisin, minsan nagliligpit ka na, bigla ka na maghuhugas ng plato, kinukuha mo na yung tuwalya mo, parang senyales na masyado ka nang matagal. Umuwi ka na, di ba? Pero po ang Panginoon, hindi siya basta bumibisita sa ating mga buhay. Hindi siya papasok, dadaan at aalis din. Gusto niya pong maghari sa ating mga buhay. At yun po ang dapat nating unawain. Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Ayan po, hindi siya basta dadaan lang sa mga buhay natin, nais niyang maghari sa ating buhay. Okay? Ano ba, yung sa konteksto ng mundong ito, kapag may isang taong naghahari sa isang lugar, siya ang nasusunod. Okay? Siya ang sinusunod. At ganun po ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. At ganun po dapat mangyari. Hindi yung papasok ang Panginoon sa ating mga buhay na, Lord, yes, you're my Lord, pero ako pa rin ang may control sa buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. Basahin natin ang dagdag na konteksto nito. Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Ilalatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakilanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. This is a prophecy po of Christ's reign as King sa earth. And also, a prophecy of His reign as King sa atin pong mga buhay. Ulitin ko po, para sa kontekstong maintindihan nating lahat, pag may hari sa isang lugar, ulitin ko, siya ang sinusunod. Siya ang susundin ng mga tao. Meron siyang authority and power with everyone and everything. Okay? Kung gusto natin na mas matinding example, parang mga dictatorship. Okay? Kapag may mga diktador sa isang lugar, sila lang talaga ang masusunod. Kapag sinuway mo ang kanilang utos, yari ka. Babay ka na sa mundo. Okay? Naiintindihan na po natin. Okay? Pero ngayon, gusto kong maintindihan natin na ang paghahari ng Panginoon sa ating mga buhay ay may kasamang pag-ibig. Puno ng pag-ibig at grace. Hindi ito dictatorship. Okay po? At yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, ano ang sumasakop sa espasyo ng puso mo? Nakahati ba to by percentage? Na Lord, 30% sa'yo, 30% sa trabaho ko, ilan na lang natitira? 40% sa sarili ko na yun, Lord. Mas lamang pa yung sarili mo kaysa sa percentage para sa Panginoon. So, ang tanong po dapat natin sa sarili natin, ano nga ba yung sumasakop sa espasyo ng puso ko na hindi ko pa maibigay sa Panginoon? Na hanggang ngayon, pinagsasaraduhan ko pa rin ang Panginoon. Na Lord, welcome ka sa puso't buhay ko, pero itong pagmamarites ko, wag mo muna itong gagawin. May mga bisyo pa ako, Lord, di ko pa ma-let go eh. O kaya, Lord, nag-enjoy kasi ako mag-scatter eh. Mo na, maliit-liit lang naman. Kahit mga simpleng bagay lang po yung binibigay kong example para magkakaunawan tayong lahat. Pero may mga mas malalalim pa dyan. No, Lord, sige, welcome ka sa buhay ko, pero galit talaga ako dito eh. Ang hirap talaga niyang patawarin. Gigits po ako? Kaya pinalalim na po natin. Okay? Ngayon, basahin po natin sa Mateo 21, 12 to 13. Ito po yung karugtong nung binasa natin kanina. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay itatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. So pagpasok niyo sa templo, may mga nagtitinda ng kalapati at iba pa. Okay, may nagtitinda, may bumibili, may mga nagbebenta, may mga nagpapalit ng salapi. Tinaob yun lahat ng Panginoon. Bakit? Kasi nga,
um, nawawala yung sanctity ng church, ng temple. And same thing with our hearts. Kapag may mga nagpapadumi sa ating mga puso, ayaw yan ng Panginoon. Hindi pwedeng may kahati ang Panginoon sa puso natin, nakalaban, nakaaway, nagaling sa kaaway. So katulad nung ginawa dito, nung significance nitong Mateo 21 verses 12 to 13, kailangan din malinis ang ating mga puso. Kailangan na po nating alisin lahat na nagpaparumi sa ating puso na umaagaw sa espasyong para lamang dapat sa Panginoon. Malinaw na malinaw po yung nakasaad sa Biblia. Wala dapat kaagaw ang Panginoon. Hindi dapat natin pinagpipilian either si God or itong bagay na hindi nating mabitawan. Whether it be a person, yung trabaho nyo, yung career, possession, o kung ano pa man yan, magkakaiba kasi yan para sa bawat isa, wala dapat pong kaagaw ang Panginoon. Patuloy po nating basahin, Hebreo 12:1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Kailangan nating ihanda ang puso at buhay natin sa paghahari ng Panginoon. At even pati nga po ako nung handaan. Yan. Familiar ba sa inyo yung ganyan? Yung ang sarap sa pamilyang to. May lechon, may parang salad, may tahong pa, paborito ko yan. May hipon, paborito ko rin to. May dinuguan pa. Ano pa bang meron? May red ribbon, may leche flan. Ano po ba to? Parang palabok no? May lasan, ang dami. Blessed sila, itong pamilya na to, kasi may lechon Pero parang may hinihintay pa silang bisita kasi medyo malambot na yung balat ng lechon, hindi na makunat. Okay? So, yan yung example ng handaang Pinoy. Medyo lamang lang sila sa atin kasi may lechon. Pero, karamihan dyan, mga naihahanda na natin di ba? Pag may okasyon, tayo ay naghahanda. O kaya pag may mga kamag-anak tayong galing sa ibang probinsya o galing sa ibang bansa, magre-ready tayo ng mga kakainin natin pagsasalu-saluhan. Typical po yan sa mga Pilipino because we are very hospitable. Kilala tayo sa buong mundo sa pagiging hospitable. Kahit ano yan, kahit hindi ganyan ka-engrande, lagi tayong naghahanda. Pag may bibisita sa bahay, talaga nagkukumahog tayong may mapakain, may mapainom. And the same thing with our spiritual lives. Kailangan ihanda natin ang puso't buhay natin sa pag-welcome natin sa Panginoon. Pero wag naman sobrang tagal. Baka 30 years ka nang nagsisimba at naglilingkod, pero hindi mo pa rin totally wini-welcome ang Panginoon. Dahil may mga bagay ka pa rin na hanggang ngayon ay hindi mo kayang bitawan. May mga bagay na hanggang ngayon ay kaagaw pa rin ng Panginoon sa espasyo sa ating mga puso. Ulitin ko po, kailangan natin ihanda ang puso at buhay natin sa paghahari ng Panginoon. Kailangan nating ihanda ang puso at buhay natin sa paghahari ng Panginoon. So ano ba yung proseso ng mga paghahanda? Ano yung mga ilan sa kailangan natin gawin? Una, alisin na natin ang mga dapat alisin. Lahat ng galit. Yan ang medyo mabigat May mga galit tayong talagang nasa kaibuturan ng ating mga puso. Marinig lang natin yung pangalan, nagpapanting na yung mga tenga natin Yan ay ilan sa mga bagay na kailangan na nating alisin. Mga kasalanan. Kasalanan at ang Panginoon na hindi pwedeng mag-exist ng sabay. Okay? At iba pang mga bagay na nagpaparumi sa atin. Para mas malinaw, lahat po talaga ng maaring maging kaagaw ng Panginoon sa espasyo sa ating buhay, babay na. Kahit gaano pa yan kasimple, kahit gaano pa yan kaliit, kung yan ay nagpaparumi sa atin, kailangan na po natin yang alisin. Ano pa? Yun po yung katulad ng sinasabi ko, wala dapat kaagaw ang Panginoon sa espasyo sa ating puso at buhay. Either yan man ay tao, bagay, maging ang inyong mga career. Tandaan niyo po, lahat yan ay galing sa Panginoon. In a snap, pwede niya rin pong bawiin. Ngayon po, ang una, katulad po ng sinasabi natin kanina, ang significance ng triumphal entry sa ating buhay ngayon, una, hindi basta bumibisita si Jesus, gusto niyang maghari. Yun po yung una. Kailangan at gusto ng Panginoon maghari sa ating mga buhay at yun po yung dapat mangyari. Wala na tayong other option. Subukan niyo pong mabuhay ng malayo sa Panginoon. Hindi ko po kayo sina-challenge. Gusto ko lang po
unawaan nyo, hindi po yun maganda. Ang buhay na malayo sa Panginoon ay kapariwaraan, kadiliman, kasamaan, lahat ng hindi maganda. Kahit ba sabihin mo marangya ang buhay mo, okay, dumadami ang blessings mo kasi nakakagawa ka na ng mga illegal eh. Minsan yung mga quick ways to money, kasi wala ka na sa Panginoon, may mga illegal ka nang nagagawa, may mga pagkukubli ka na. Rarangya ang buhay mo pero lahat yan ay walang saysay. So yun po, kailangan maghari ang Panginoon sa ating mga buhay. Pangalawang significance nito sa atin, ang pagsamba na walang pagsunod ay walang saysay. Bilang konteksto po, lahat po ng sumalubong at sumisigaw during the time of Christ's entry, hindi naman yun ay naging followers niya. Hindi naman lahat yun ay sumunod sa Kanya. Baka ilan lang din sila sa mga nabagbagang damdamin na move, pero hindi sila transformed. Ito po yung binabanggit ko kanina na katulad ng mga Christian concerts. O kahit di may mga mapuntahan tayong churches or may mapanood tayo sa Facebook na magagaling na mga preachers. Lalo na kung hindi tayo babasa sa salita ng Diyos, ang dali-dali nating mapahanga. Ang galing niya magsalita. Parang tama naman yung sinasabi niya. Hindi ako sure, pero ang galing niya magsalita. Namumove tayo. Ang galing nila tumugtog. Hindi ko sure kung gino-glorify nila ang Panginoon, pero ang galing nila tumugtog, namumove ako. Pero hindi po yun equivalent sa pagbabago. So ulitin ko po, ang pagsamba na walang pagsunod ay walang saysay. Isaiah chapter 29 verse 13. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ganyan po ba tayong Kristiyano? Na sa salita lang tayo magaling? Lahat sa mga mag-asawa, I'm assuming na dumaan kayo sa ligawan stage. Karamihan, dumaan sa ligawan stage. Yan yung generic path sa pagiging mag-asawa, di ba? Ligawan. Gugustuhin niyo ba sa mga babae po na ang inyong mga manliligaw ay magaling lang sa salita? Hindi, di ba? Baka hindi niyo yung sagutin. Unless sobrang pogi, minsan yung mga red flags na may makita ko ganyan sa internet eh. Niloloko niya ako, pero ang pogi niya kasi. Ganun, di ba? Pero, malayo na yan eh. Pero gusto ko pong sabihin, kapag bas puro salita lang, yung mga manliligaw natin, girls, women, okay ba yun sa inyo? Hindi eh, no? Bibilan kita ng flowers. 2 years na tayo, asan na yung bulaklak? Ganun. Di ba? Kaya susunduin kita. Pero hindi mo ba nasusundo? Hindi ko kasi alam yung mga ganyan eh. Ako kasi pag salita, joke lang ha. Pero kahit anong gender natin, okay, lalaki man tayo o babae, hindi man ito sa konteksto ng panliligaw, kapag may nagsabi sa atin ng isang bagay na hindi nila ginawa o hanggang salita lang, na-stress tayo, o ba? Naiinis o nagagalit pa tayo, di ba? Hindi maganda yung ganon. Wala kang integrity sa iyong mga sinasabi. At yun po yung mga paglilingkod na hindi dapat natin ginagawa. Na hindi dapat tayo malapit lang sa Panginoon sa salita. Hindi tayo Kristiyano lang sa salita. At basahin po natin yung last part. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Okay? Maaring yung iba sa atin, huwag naman po sana. May mga Kristiyanong dahil sila ay workers, attend sila. Bakit? Kasi they are obliged to. Dahil sila ay workers at sinabihan sila ng mga church leaders, so kailangan mo umattend sa gawain na attend sila. Pero ang puso nila ay malayo sa Panginoon. Posible ang mangyari at nangyayari yan sa mga Kristiyano. Kasi obligated tayong dumalo. Obligated tayong maglingkod. Kapag hindi tayo tumayo, mapipilayan ang worship team, mapipilayan ang ministry. Kaya dumadalo na lang tayo kahit malayo ang puso natin sa Panginoon. Yan po ang example ng pagsambang hindi dapat natin ginagawa. Wala pong saysay yung pagkanta natin, walang saysay yung palagian natin pagdalo kung ang puso natin ay malayo sa Panginoon. Para lang tayong nasa reality show. We're just doing it for the TV. We're just doing it for the camera. Hindi sapat na sinasabi lang natin na mahal natin ang Diyos, pero wala tayong totoong pagsunod sa Kanya. Brother Dave, umatin naman ako every Sunday. Dapat naman talaga. Diba?
Na-realize ko po kasi, nung mga nakaraang preaching ko, parang ang lambot-lambot ko pa, okay lang, kasi baka busy kayo. Yung isang Sunday na nadaloan nyo, malaking blessing na po yan. Na-realize ko na hindi dapat ganun. Imagine nyo ang mga pastors natin, sige, kahit hindi ka masyadong dumadalo, makita ka namin paminsan-minsan, okay lang yan. Parang inililid na lang kayo ng mga leaders natin into destruction. O, ito yung path sa hell. Diretsuin mo lang. Hindi eh. Pinarealize sa akin ng Panginoon, hindi ang mga pastor, hindi po ako pastor, ako yung preacher sa church. Pero yung mga pastors natin, hindi sila pwedeng, okay lang, kahit kampante ka lang sa iyong pananampalataya. Hindi pwedeng ganun kasi ililid nila tayo sa destruction. So na-realize ko, mali pala yung ini-encourage ko yung mga attendees na kahit minsan lang kayo dumalo, okay lang yan. Hindi. Hindi na nga sapat na lagi tayong dumadalo. Hindi na yun sapat. I-encourage ko pa na kahit minsan lang, basta dumalo kayo. Hindi, para nagmamakaawa na po ako sa inyo. No? Pero yun po ay para sa inyong mga kaluluwa. Tama po? Para yun sa inyong sariling kaligtasan. So ngayon, starting from today, sabi ko kay Lord, kapag kailangan, o sinasabi talaga sa Biblia na ito yung sabihin, kailangan, dumalo kayo lagi at maglingkod, yun ang dapat sabihin. Now, people pleaser po kasi talaga ako bilang isang tao. Ayoko masaktan, baka di na dumalo. Hindi ganun ang salita ng Diyos. Yari tayo sa Panginoon kapag ganung paraan ako magsalita, ganung paraan mag-lead ang mga pastors natin. Sinasabi ng Biblia, ito ang kailangan nating sundin. Kung masaktan po ang inyong damdamin, ibig sabihin, kinakausap kayo ng Panginoon at maaaring tinatapik niya na kayo. Hindi naman tayo babing hinihele pa po. Ano ba ang resulta kapag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos? Impyerno. If you want that path, okay po. Kahit wag na po kayo maglingkod sa Panginoon. Kahit wag na tayo magkita linggo-linggo. Kung yun po ang path na gusto niyo po. Pero ang gusto ng Panginoon, maghari siya sa ating mga buhay at iligtas niya tayo mula sa kamatayang dulot ng kasalanan. Ito po yung kailangan nating sundin. Ulitin ko po, hindi sapat na sinasabi lang natin na mahal natin ang Diyos, pero wala tayong totoong pagsunod sa Kanya. Santiago 1, verse 22, James 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Dinadaya nyo lang daw ang inyong sarili kung nakikinig kayo ng salita ng Diyos, kung binabasa nyo ang salita ng Diyos, pero walang kaagapay na pagsunod. Ito pong ginagawa ko ngayon at ng mga pastors natin na pagsasalita tuwing linggo, ito po itong kuli namin sa Panginoon. Kung ayaw nyo itong tanggapin, bakit? Joke lang. Kung ayaw nyo itong tanggapin, yun po ay parang ano nyo sa Panginoon. Pero po, ginagawa namin yung tungkulin namin ng pag-share ng salita ng Diyos. Sa mga Bible study, yung mga ginagamit ng Panginoon mag-share ng salita ng Diyos, ginagawa nila yung tungkulin nila sa salita ng Diyos. Pero tayo, bilang tagapakinig, kung hindi natin ito susundin, walang saysay. Niloloko lang natin ang ating mga sarili. Dagdagan pa natin, Santiago, the next chapter, Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Pag patay, wala nang saysay. Walang buhay. Ilibing na lang. Amen? So, hindi po sapat na mahal natin ang Panginoon sa salita, ngunit walang kakalakip na pagsunod. Ang damdamin ay hindi katulad ng debosyon. Ang tunay na pagbabago ay makikita sa pagsunod. Emotions does not equate to devotion to God. Tulad po na sinasabi ko, may ma-encounter tayo na sobrang galing magsalita, sobrang galing tumugtog, nakaka-bless talaga sila. Yung peak ng emotion natin, todo, blessed na blessed tayo, pakiramdam natin, pero hindi yon equivalent sa devotion sa Panginoon. Kailangan po talagang nakikita sa pagsunod. Yun po talaga ang basihan. Yun talaga ang nag-differentiate sa atin sa mga Kristiyano lang tuwing linggo at sa mga talagang sumusunod sa Panginoon. Juan chapter 6 verses 66 to 68. Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sagot nila, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, marami ang tumigil sa pagsunod sa Diyos dahil humihirap ang danas sa buhay.
which is weird. Pero una pa lang kasi, sumusunod lang sila kasi maginhawa. Ulitin ko po, hindi tayo networking. Ang buhay Kristiyano ay hindi networking. Na, sige, pumasok ka dito sa networking na to, magkakaroon ka ng sasakyan, magkakaroon ka ng mga bahay, magkakaroon ka ng maraming pera. If anything, ang buhay Kristiyano ay mas mahirap pa sa regular na buhay ng mga unbelievers. Hindi nakasulat sa Biblia na pinapromise na kapag kayo ay naging Kristiyano, magkakaroon kayo ng napakaraming kaginhawaan o yaman sa mundong ibabaw. Walang ganong pangako. So nakakalungkot po na kapag humihirap na ang danas ng buhay Kristiyano, may mga umaalis sa Panginoon. Hindi ko sila hinuhusgahan, pero nakakalungkot po yung fact na yon. Just imagine, God is our source of strength and eternal life, at kapag humirap na ang buhay, ang naging solusyon po natin ay lumayo sa Kanya. Kahit common sense na lang po, mga kapatid. Source of strength natin ang Panginoon. At kapag tayo ay nahihirapan, hindi tayo dapat lumayo sa Kanya, kundi tayo ay dapat na mas lumapit. So wag po sana tayong sumunod lang sa Panginoon dahil maginhawa ang buhay. Di naman po sanang susunod lang tayo. Hirap na tayo. Tagal mong dinededma ang Panginoon at ngayong hirap ka na. Ngayon ka magkukumahog. Hindi ko kayo pinipigilan. Ang sinasabi ko lang po, regardless kung anong takbuhin ng ating buhay, dapat po tayo ay nakatuon sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Hindi seasonal. Hindi, ang hirap ng buhay ngayon, kailangan ko ang Panginoon, sisiman na ako ulit. Maglilingkod na ako ulit. Binibless ka na ng Panginoon, nalilimutan mo na naman siya. Nagigits na po yung punto. So, wag po sana tayong ganun. Ngayon, ang tanong, malapit ka lang ba kay Jesus o nakatuon ka talaga sa Kanya? Ikaw ba'y malapit lang sa Panginoon o talagang nakatuon ka sa Kanya? Katulad po ng sinasabi ko, we are blessed that you are here with us every Sunday, every Friday, pag meron po tayong mga gawain. Yan po talaga dapat fellowship po talaga. Tayo po talaga ang church. Tayo po talaga ang sambahan, not this building. Kahit dumaan na po ang church natin sa maraming lugar. At regardless of our place, tayo po ang church. Ngayon, ang tanong, nakatuon or malapit ka lang ba sa Panginoon o ikaw ay totoong nakatuon sa Kanya? Bakit? Si Judas, close siya kay Jesus. Kasama siya sa 12. Anong ginawa niya? Binitray niya ang Panginoon. Si Peter, close talaga siya sa Panginoon. Anong ginawa niya? Dinenay niya 3 beses bago tumilawak ang manok. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya hindi talaga part ng 12? Sige, kinoconsider natin ang self natin na close sa Panginoon. Meron tayong relasyon sa Kanya. Pero meron ba tayong pagsunod? Ngayon po, katulad po ng sinasabi ko kanina, hindi sapat na dumadalo lang tayo tuwing linggo. Ano pa ba? Ang dami pa naman palang requirements. Oo naman. Minsan naiinggit nga po, hindi ako naiinggit, pero I envy yung mga ibang relihiyon. May mga relihiyon tayo nakikita, hindi lang isang araw ang kanilang pagsamba. Hindi lang isang araw ang pagdalo nila sa panambahan. Iba na kasi yung ginagawa nila, pero ang sinasabi lang sa Bible, dumalo ka sa mga gawain, magbasa ka ng Biblia, sundin mo ang mga bagay na ito, wala ngang sinisingil sa atin o anything, yung tithes natin, ito yung sa puso natin, base sa kung ano yung willing sa mga puso natin. Pero ang tanong, sapat na ba yung ginagawa natin ngayon sa ating mga buhay? Ito po yung personal na tanong. Sapat na ba yung paglilingkod, quote-unquote, na ginagawa ko para sa Panginoon? Baka biglang meron sa naisip, ayoko nang dumalo sa BCF para akong pinapagalitan. Kaya nga po sermon ng tawag na joke lang. Hindi po tayo pinapagalitan ng salita ng Diyos, ha? Baka iniisip lang natin pinapagalitan tayo. Kasi baka may mali. Kaya tayo itinatama. Kung hindi tayo nakakaramdam na parang pinatatamaan ako nito, ibig sabihin sumusunod tayo sa Panginoon. So kung sakali pong tayo ay na-hurt, ibig sabihin mahal ka ni Lord, kinokorek ka. Yan yung sabi sa akin ng nanay ko pag pinapalo niya ako. Pinapalo kita kasi mahal kita, tinatama kita. Pag hindi na kita pinapalo, hindi na kita kinokorek, hindi na kita mahal. Yung idea na, tama naman. Kinokorek tayo ng Panginoon kasi mahal niya tayo, tinatama niya tayo.
Again, hindi naman tayo gustong i-lead ng Panginoon sa kapahamakan. Yung event po ng triumphal entry is a reminder for Christians to follow Jesus Christ. At ito din po ay example na dapat nating gayain of humility and service. Imagine, He is the King, the Messiah. Pero yung humility niya po, sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, grabe. And we should follow that as well. At yung significance po ng triumphal entry ay call sa ating mga Kristiyano na tayo ay sumunod sa Kanya. Wag lang tayo magtaas ng kamay, wag lang tayo basta umawit, wag lang tayo basta maging masaya kapag linggo. Hindi po yun natatapos doon. Kailangan po tayo ay mayroong paglilingkod sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon ay ating true King and Savior? Amen. I understand na yun ay pare-pareho nating paniniwala. Tayo ay mga Kristiyano and we believe that Christ is our true King and Savior. But real recognition involves commitment and obedience. Ang totoong pag-recognize natin sa Panginoon ay may kailangan na pagsunod at commitment sa Kanya. Ibaba ko ulit sa example na maiintindihan nating lahat. Kapag sinabi mong mahal kita sa isang tao, ibig sabihin nakikita mo siya. Kapag sinabi mong mahal mo ang isang tao, ibig sabihin pinapakinggan mo siya. Yun yung pagmamahal na meron tayong lahat, di ba? Hindi man romantically, kahit platonically, pag sinabi mong mahal kita, nakikita kong nahihirapan ka na. Nakikita kong yung ginagawa ko hindi okay sa'yo, so aayusin ko. Yun yung pagmamahal. In the context of Christianity, in the context of recognizing God, hindi pwedeng nire-recognize lang natin ang Panginoon na you are my true King and Savior, pero hindi tayo sumusunod at hindi tayo committed sa Kanya. Wala pong saysay ang mga salita kung walang kaakibat na pagsunod. Ngayon mga kapatid, ano po ba yung mga dapat nating gawin? Malapit na po tayo matapos. Ano ba yung mga dapat nating gawin kung talagang gusto nating mag-commit sa Panginoon? Una, tanungin mo ang iyong sarili sa kung ano pa yung mga area sa buhay mo na hindi mo pa pinapapasok ng Panginoon. Ano ba yung mga puwang sa puso mo na, Lord, wag mo na muna itong galawin. Lord, hindi ko pa to kayang ibigay sa iyo. Kanina mga example ko, baka meron pang bisyo, baka meron pa kayong mga scatter, pagmamarites, yung mga simpleng bagay na akala nating walang bigat, pero merong kaakibat, o merong influence na nagpaparumi sa atin. O baka mas malalim pa, baka meron kayong pride na hindi pa kayang i-let go. Baka meron kayong mga relasyong hindi pa kayang i-let go na hindi glorifying sa Panginoon. O baka may mga kasalanan pa tayong hindi pa hanggang ngayon kayang ibigay o i-let go. So tanungin po natin yung sa mga sarili natin. It is a reflection. Ano ba yung mga areas na hindi ko pa kayang ibigay sa Panginoon? At bakit hindi ko pa to kayang ibigay sa Kanya? Okay. Kinakausap po ba natin ang Panginoon? Amen. May mga tatlo. Kinakausap ba natin ang Panginoon? Amen. Dapat po natin siyang kausapin. He wants to have a relationship with us. Paano ko siya kakausapin? Prayer. Quiet time. Okay? Kung sakaling sobrang busy, kahit nasa isip lang natin. Pero I would suggest, nakasulat din yan sa Bible, find a quiet place na walang gagambala sa inyo. And talk to God. Paano ko malalaman yung mga sagot niya? Maraming paraan. First is the Bible. Nakasaad na dyan. Maaring ang preaching ng mga pastor, maaring ang kapatiran, maaring baka makita natin sa Facebook. Creative ang Panginoon. Kailangan lang bukas ang ating puso't isipan. So una, tanungin ang sarili, ano ba yung mga areas na hindi ko pa ma-let go at maibigay sa Panginoon? Pangalawa, tanungin mo ang sarili kung parte ka lang ba ng crowd o ikaw talaga yung totoong tagasunod ng Panginoon kahit hindi madali. Parte ka lang ba ng congregation or you are truly serving Christ? Mga kapatid, I encourage everyone, this is backed by the Bible. Ito po ay galing sa Biblia. I encourage everyone to commit and serve the Lord. Mas maigi po kung dito sa ating local church. Pero kung sakaling sa tingin nyo talaga, kung ito talaga yung sinasabi sa iyo ni Lord, no, mag-serve ka elsewhere. Mag-serve ka sa ibang lugar. Mag-serve ka sa ibang community. Okay, we will support you.
Pero if the Lord calls you to serve here in our local church, ito po yung local church natin, I blessed, wag na po tayo magpapigil. Bakit po ako agitated o bakit ang taas ng emosyon ko to encourage everyone to commit to the Lord? Kasi bakit hindi? Malapit na po siyang bumalik. Gugustuhin ba nating maabutan niya tayo nakatunganga at hindi naglilingkod sa Kanya? Kung tutuusin, ito pong workers ng church, ng local church natin, nabawasan na po eh. Over the years, nababawasan kami. Sad, that is sad. Ay, may mga kanya-kanya silang rason. Pero kung nag-self-reflect ako, yung iilan na natira, okay na yun. Parang, parang tumutuloy naman yung church. So, ba't ko pa kayo encourage na sumama sa amin? Okay na yun eh, parang ganun. Pero hindi eh. Mas maganda kung lahat tayo nagsaserve sa Panginoon at hindi lang tayo nakaupo tuwing linggo sa mga upuan, sa congregation. Ulitin ko po, ito po ay para sa inyo. Ito po ay para sa inyo. Hindi ko na po kayo kailangan pilitin, pero yun yung sinasabi ng Bible na sabihin natin eh. I am pleading you, serve the Lord. Hindi ko po kayo ina-encourage to serve the Lord kasi kulang kami o pilay na pilay ang workers. Nagpapatuloy ang church kahit kakaunti lang kami. I am pleading you to serve the Lord for your own good. Para po yan sa inyong sariling kaligtasan. Baka kasi isipin natin, sapat na tuwing Sunday na-attend ako, nagbabasa ako every once in a while. Hindi natin nabubuklat ang Biblia tuwing araw-araw, di ba? Nakakaya naman sa Panginoon. So mga kapatid, next week nyo na po ulit ako makikita dito sa pulpito, I am encouraging everyone to please commit your lives and serve the Lord. Mas mahirap po ang buhay ng malayo sa Panginoon. At mahirap din ang buhay ng tayo ay nasa Panginoon, pero meron tayong source of strength. At katulad sa binasa natin kanina, tulad ng sinabi ng nung 12, kanino pa po kami papunta? Nasa inyo na po ang buhay na walang hanggan. And that alone should be enough para po tayo ay makompel to serve the Lord. Hindi yan nabibili. At kung nabibili man yan, for sure, hindi natin afford. Ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling lamang po sa Panginoon. Mga kapatid, make room for the King. Tayo po yung mukot manalangin. Dear God, our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo niyo po sa amin ng mga bagay na kailangan naming unawain. And may you please help us and compel us, Lord God, to let go of the areas, mga puwang sa puso namin na hindi pa po namin maibigay sa inyo. Panginoon, correct us, change us, Panginoon. Lead us to the path that will glorify your name and your name alone. Panginoon, you are our true King and Savior and help us, Lord God, to follow your examples na lahat po ay nakasaad sa Biblia. Muli, Panginoon, sa inyo po ang kadakilaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Glory to God.